Raw, sa balon tayo umiinom, ibig sabihin sa Ilonggo balon, bubon. Tapos sa Tagalog ay balon, tapos sa English ay well, no? So ngayon, si Timothy, maaring doon siya na umiinom sa balon, no? Tapos sumakit ang tiyan. Alam mo ba na hindi pinag-pray ni Pablo, no? Parang yun ang senaryo, parang yun kung hindi ako nagkamali, parang yun. So ngayon, parang sulat yata sila, sulat. Tama, sulat. Tapos sabi ni Pablo, sabi niya, minsan uminom ka rin ng wine, no? Para sa iyong. So kasi ang wine noong unang panahon, ang context po kasi, halimbawa noon pag nasugatan ka, wine, ibig sabihin alak ang hinuhugas. Parang disinfectant niya, di ba, pag halimbawa tanduay, no? Yung tanduay halimbawa, kung halimbawa walang alcohol, kasi ngayon marami ng alcohol halimbawa walang alcohol, yung tanduay pwede pala. So, pwede pala panghugas sa sugat, no? Parang first aid lang kasi dapat dali natin sa ospital Pero pag halimbawa first aid lang, paunang lunas dahil halimbawa malayo sa ospital, no? So, halimbawa doon kayo sa bundok, magtataw na may nakaimbak ka na tanduay, no? So, yung tanduay na yon, hindi naman ibig sabihin na kung may wisdom ka, yung tanduay, gamitin mo siya sa napakagandang paraan, no? So, halimbawa, sumakit ang tiyan, no? Tapos sabi ni Pablo kay Timoteo, sabi, uminom ka rin ng wine para sa iyong kalusugan. So, ibig sabihin yan na may purpose din ang wine, no? Tapos, di ba, mayroon sinasabi na wine is good for the heart. So, ngayon, pag halimbawa, depende kasi sa context yan. Pag sa amin, halimbawa sa amin sa Cotabato, kasi mayroong sanggutan, no? Pag sinabi natin sanggutan, yung may tao na umaakyat sa niyog para magkuha ng coconut wine. So ngayon, ang ginagawa niya, sinusuka po yan o kaya sa amin ginagawang langgaw, no? So naalaala ko noon, mga kaibigan, na linalagay yan sa bote ng Coke, no? Yung tuba, yung tawag yan, kasi bahal, no? So pag halimbawa yung tuba kasi dapat hindi na halimbawa ngayong araw, no, Lunes, pag kinuha ng mananggiti yan o kaya yung umaakyat sa niyog para kunin ang coconut wine, kanyang binibinta na po yan. Yung hindi mabinta within that day, tawag yan ay bahal. Sa ibang lugar ay bahalina, no? Kaya ang ginagawa doon sa bahalina, linalagyan niya ng Coke para mainom, no? So yan. So ngayon, mga kaibigan, ang purpose po yan, pag halimbawa magiging suka na matagal na, nagiging gamot. Nagiging gamot siya, no? Ibig sabihin na masugatan ka, pwede mo siyang ilinis, pwede siyang gamitin pwede rin siyang inumin para sa ubo, no? Pero konti lang. Pero dahil si Christopher Columbus noon, mga kaibigan, ayon sa history, alam niyo po ba, isa sa mga dala niya na gamot ay ang suka. No? So, ibig sabihin ang suka ay napakagaling talaga, no? Subukan niyo po, na trangkaso, no? Pag natrangkaso o kaya may flu o kaya ano ba tawag yan sa Tagalog, yung parang may sakit ka, no? Na ubo, sipon o ano pa man, ay sorry sa mga kumakain. So ngayon, mga kaibigan, ano yan? Pwedeng inumin siya. So sa akin, nasubukan ko po na before I wake up in the morning. Sa mga English teachers, tulungan niyo po ako. Wake up po, I woke up. Upon I woke up in the morning, inom ako ng, noon, alam mo ba, iniinom ko noon pag grabe ang sakit ay 1/4 na baso. 1/4 sa baso. Pero ang advice kong bago lang ay para safe, no? After eating, no? Halimbawa nakakain na, busog na, saka inom nun. Kasi ang purpose doon, kasi para hindi no? Pero ang purpose naman doon na before eating ay para makuha yung mga, kung ano man yung doon sa loob. At saka effective siya. Tapos ganoon din po sa ubo, no? Effective siya, no? So yan, no? So napakaganda, mga kaibigan, pag tayo ay may wisdom dahil tuturuan tayo. So si Christopher Columbus, noon pa na-discover niya na magaling pala ang suka, no?
So yan, pero pag sobra, mahirap naman. Halimbawa, no? Yung social na vinegar, ano bang tawag? Apple cider vinegar. Alam mo ba na yung apple cider vinegar, dapat inumin mo lang within 15 days kasi pag magsobra, magkaroon naman ng side effect. No? So kaya dapat, makibigan, magkaroon tayo ng wisdom kasi pag wisdom na galing kay Lord, magkaroon ka rin ng knowledge kasi ang sabi dito, no? Kahit maubos pa ang iyong kayamanan, dapat mag-aral ka. Parang yun ang context. So ngayon sa wisdom. So yan, no? Yung tungkol sa suka. Diba, mag-inom tayo, no? Mag-inom tayo, wala na yung one for the road o kung bibigyan ka man, anuhin mo, no? So, ang iba kasi, no, yung aking sa experience ko po pag doon kami sa bundok, no? Doon sa farm. Yung aking kasama, no? So, inuman yan sila hanggang magdamag at saka ang hirap na doon, hindi na makauwi. Doon na lang matulog kung saan nag-inom. Minsan hindi na makapag-CR, no? Doon na rin kung saan natulog, no? Kaya mahirap, kaya dapat pag may wisdom tayo, yung parang may self-control po tayo na sa pag-inom. So halimbawa, makaya natin. Sa akin, kasi halimbawa, isang tanduay, tanduay na lapad o lipid ang tawag po nila ay inom ako ng isang mugshot lang. Sa isang mugshot, ibig sabihin, pang paano lang yun, pampatulog. Kasi ang aking biyanan naman ay parang parang nasanay po siguro yung kanyang body metabolism, no? Na masarap yung tulog niya kung makainom. Ibig sabihin yung inom niya yung mugshot lang, no? Ibig sabihin na ibig sabihin yung tando ay parang isang linggo niya yan, ibig sabihin 7 days, no? So ibig sabihin hatiin niya yan sa 7, no? So parang may baso siyang maliit na doon niya lang nilalagay tapos inumin. Tapos anuhan ng tubig sa Ilonggo kasi padalon-donan ng tubig. So yan po, no? So yan mga kaibigan, pag may wisdom tayo, yung ating pag-inom ay maano natin. Tapos makagamit tayo ng mga nandyan lang sa kusina natin na gamot, no? Alam mo yung asawa ni General sabi sa akin, sabi po ng asawa ni General, sabi niya,